Jeepney Stories. Okay lang naman yata sabihin name niya, pero mamaya na lang. Number 1, Oo. Dinuguan. Nangyaring itong story nung nag-work ako sa isang architecture firm sa Pasay. That time, magkasabay kami ng isa kong office mate na umuwi sa same routine. Pero that day, ay sasamba siya. So, by the way, di siya Catholic. Siyempre, siya ay alam na natin kung saan siya. No? Mm. And okay lang naman, di ba, sa INC. Magsasamba nga INC. siya. Thursday ba nun? Okay. Sige. Nung nasa jeep na kami, which is nakapwesto kami sa front seat, ay nauna siyang bumaba after lumagpas ng Heritage Hotel. Dahil doon, banda ang church nila. At doon daw sila sasamba. Nung nakababa na si office mate, may ilang seconds ay bigla akong kinausap ni Manong driver at sabi, so, wait. Sige. Sino ka? Ba't namimili ka ng lines? Hindi, kasi binabasa ko muna, di ba? Ako na si driver. Okay. Iglesia ba yung kasama mo? Opo, kuya. Sasamba lang daw. Ganun ba? Alam mo, may dalawa akong kapitbahay, iglesia din, pero minsan, pagkatapos sumamba, kumakain ng dinuguan sa karinderya. Hala! Totoo, kuya? Oo, pero di ko alam sa kanila. The end. Ayan. Yun na yun. Ang ganda. Gusto po. Secret. Meron naman ng mga kilala na talagang totoo. Hindi, na Rule hindi naman. breaker. Hindi, na magkamatayan, din talaga. hindi kakain. Kahit Betamax. Oo, bawal. Tinanong ko nga din sa kanila kung bawal. bakit eh. Pero, yun, in-explain naman niya. Yeah. Ayun. Sige. And another one, ito. Ay, bakit may sasabihin ka pa ba about that? Wala naman. Irespeto lang natin. Pero, kung gusto nila, di ba? Or kung ayaw nila. Kung dinadaya nyo lang din yung rules, bahala kayo dyan. Oo, bahala kayo dyan. Parang ang problema na lang, di ba? Huwag nyo i-impose sa akin yung mga rules nyo. Di ba? Kumakain ka ba dinuguan? Oo, I love. Pero ang sarap. Isa to sa mga pagkain na nung adult na ako, tsaka ko lang na-enjoy. Nung bata na ayoko din. Oo, dinuguan, laing, yung mga ganong weird ang itsura. Nakatim ka rin ng red dinuguan? Not yet. Saan meron nun? Bakit red? Wala, joke lang. Okay. Cannibal pala. Story number 2, clown. Nangyari naman itong next story nung college days. Uwian, biyaheng Blumentritt, Novaliches, Bayan. Same route nung story ko kung saan ako muntik madukutan. Pero bibig ko yung nahablot ni Kuyang Mandurukot. So ito na nga. Nung halfway na kami ng classmate ko na ka-same route ko din, inabot ko sa kanya yung bayad para maisabay na niya yung pag-abot do sa konduktor sa harap. Ito yung naging usapan nila. Sige. Ako si friend. Sino ka? Ako si friend. Kuya, bayad po. 2 estudyante. Wala palang sinabi. Si konduktor ay lumingon sa direction namin. Ano? 2 komedyante? Siya lang natawa sa joke niya. Sabi, oo, Manong, 2 clown. At doon ko nakita na wala yung ngiti sa mukha ni Manong konduktor na kanina ay tawang-tawa sa sarili niyang joke. The end. Wait lang. Alam mo, may kikwento ako after. Sige, tungkol ba dito? May friend ako nung college. So, kumakain sila sa karinderya. Tapos, umorder siya ng extra rice. Tapos, yung servidor, ewan ko kung bingi o nagtitrip or what. Sabi niya, ano? Sacrifice? Wala lang. Di, parang feeling ko lang sila. Kasi nga, di ba, nakaka-stress din yung trabaho nila. So, alam yun, they find ways. The feeling ko si Kuya na misheard talaga niya yung sacrifice. Nababagal internet. Tapos ano? Hindi tayo nagpapang-abot. Ano ba yan? Okay. Number 3 na tayo. Yakap. Etong next story nangyari nung college days ko. May mga schedule kasi na inaabot ng 9 p.m. sa school. So, madalas, gabi na ako nakakauwi sa bahay.
Lalo na yung mga sasakyan kong jeep, agawan pa dahil nga daming gustong mauna makauwi. So, siksikan ng puwet niya sa loob. Kasi kahit pa 10 lang yung kaya, para kay Manong driver, kasya pa 5. May mga times nga na nagpapanggap na lang ako nakaupo. Kahit nakasandal na lang yung gulugod ko sa edge ng upuan. Ang haba ng intro, wala pa ako story. Sorry na. Ayan. So dahil sa siksikan at pagod na mga pasahero, di may iwasan na may nakakaidlip at napapasandal sa balikat ng katabing pasahero. Yung katabi ko, mga nasa 50s na siguro sa pagkakatanda ko. And halfway ng biyahe ay nakasandal na siya sa balikat ko. Sa akin naman, I don't mind kasi matanda na, considering na medyo oldies na din. Naawa din naman ako, so hinayaan ko na. Nung malapit na kami at unti-unti nang nagbababaan yung mga pasahero, kami na lang sa likod ang natira with Manong driver sa harap at konduktor niya na nasa stoplight. Nung nasa stoplight na kami, ay lumingon sa akin si Manong konduktor at nangingiting nagtanong, "Kilala mo yan?" Sabay turo doon sa katabi kong matandang babae na sarap sa tulog sa tabi ko. Kasi nakayakap na siya sa kanang braso ko. Sabi ko, "Hindi," habang umiiling. Then, nakaramdam ata si nanay at biglang nagising. Later, bumaba na din pagdating sa last stop. The end. Wait lang. Alam mo, buti hindi ka tinuluan ng laway. Parang okay lang din sa aking may sumandal, wag lang tutuloy yung laway, no? Nakanganga. Tapos umaagos Oo. na. Oo, hindi ko kaya. Ikaw Wag ba, ganun. na-try mo na natutulog ka tapos nagising ka tumutuloy laway mo? Oo. Most of the time. Nako, kawawa nga yung unan ko eh. Yun nga. Ako din. Ay, ikaw din. Okay. Buti naman. Tapos minsan pag nakadapa pa, di ba? Ay, hindi ako natutulog na nakadapa. Hindi ko kaya. Bakit? Nahihilo ako. Sa akin okay lang. Gusto ko Baka health nakadapa condition yun. Kasi hindi ko kaya. Kahit gising, hindi ko kaya dumapa. Alam na. Oo, nahihilo ako pag nakadapa ako. Ba't parang may kinuwento ka sa akin one time na parang parang nakadapa ka naman yata nun. Thank you po sa mga nag-send ng slides today.